And good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na isa Chop. So, nakita ko dito sa taas. So, check ko lang kung may mga uh, planter or trees tayo na natuyo. Kanina, di ba, na gumawa tayo ng video na sa sobrang init na panahon. At nag-worry ako baka may mga nag-dry. So kung makikita nyo, okay pa rin yung dito, moisture nila. At kung papansinin nyo rin, wala naman siyang mga algae, diba, healthy. Yeah. So yeah, ito yung katunayan talaga na pulsan sila. Hindi ko sila pinapasok kapag sobrang init. Actually, kahit bagyo, nandito lang sila. May isang panahon lang na pinasok ko sila nung pumutok yung Bulkan Taal. Kasi alam naman natin na yung ash wall ay high minerals, kaya magandang fertilizer yan Kaya yung lugar ng Bicol ay mataba ang lupa nila dahil sa palagi ang pagkakaroon ng libreng fertilizer dahil sa pagputok ng bulkan. Dito sa atin, na-experience na rin namin yan dati. Ako kung anong bulkan yun nung pumutok, grabe. Talagang puno yung mga bubungan. Kaya kapag pumuputok yung Bulkan Taal, ay iniiwasan ko na malagyan sila. So hino-cover ko yan. Siguro kapag mangyari man yun, pwede natin lagyan ng mga plastic para hindi na natin, kasi marami-rami ngayon o kaya dyan natin lalagay yung sa may roof. So ayan, isip ko lang na dalawin since wala naman ako nang ginagawa. May nireplant pala tayo na 70 plus na mga halaman kanina dahil wala naman tayong hindi tayo busy, and yung mga ginagawa natin, nag-propagate, nag-replant sa time na alam niyo yan, may mga sale sa store, nun kami nabibisi, so wala na kami time. Kahit magdilig minsan, hindi na namin nagagawa. So tumatagal naman doon ng more than a day na hindi madiligan. So yung mga lagay ng plants kapag kagagay. Kanina may mga nag-close dito, diba? Ito yun kanina. May mga iba close pa rin. Pero yung karamihan sa kanila nag-open na. Kaya normal lang yan na mag-close. Pero kung may iwasan nyo nga, mas maganda. So yun yung mga ibang plants. Actually, ito mga to, mapapansin nyo parang liit pa, diba? Kung malaki na sa inyo yan. Ang malaki kapag ka na-replant nyo yan. Tingnan nyo yung difference ng size ng mga yan. Yan Tapos punta tayo dun sa naka-plant sa 3x3 pot na ito. Ayan. Kita nyo. Biglang laki yan sila kapag nailagay sa paso. Ayun yung kasiyahan ng mga tulad ko at ng iba pa na kapag napunta sa kanilang halaman, napalaki nila, napaganda, di ba? So nandun yung excitement, yung pakiramdam na na-accomplish mo isang bagay na napalaki mo yung halaman, which is napakaganda kung galing yun sa community planter, yung maramihan. Tapos syempre may out mo sa kanila, biglang laki sa kanila, di ba? Yung pakiramdam na yun, yung hindi matatawaran. Minsan naman, hindi naman lahat gano'n. Minsan nakakasakit na mamatay. Kaya maganda rin minsan naka-community planter para nandun yung experience nila na successful sila sa pag-aalaga. Ganda nung pagkapagod ng hormone nito. Ito naman yung salmon. Ayan. Parang ordinary tie trap lang pero once in their cycle, nagkakaroon sila ng mga kakaibang pattern sa katawan saka sa traps. Saan ba yun? Ito hindi nga masyadong halata. Hirap makita pala yung na ito, pattern pagkagabi. Pagka maaraw kitang kita.
Anyway, mas light yung pagiging green niya. Tingnan niyo, pansinin niyo yan, Tapos dito, yan, green na green. Dark green, tapos parang avocado green dito. Ayan. Tapos ito naman yung mga hornbill, black pearl, reptile, and moon red. Ayan. Alam nyo ba yung red cultivar ngayon, medyo mahirap makahanap. Kaya pag may mga red cultivar, talaga hinahanap ko. So ito naman yung archangel. Ito, ano nga ito isang araw lang to. Actually kagabi lang, kahapon ko lang yan na-replant. Day 1 community planter muna, tapos day 2 individually potted na sa mga trees. Kasi pag individually potted sa trees, mas mabilis ma-acclimate. Kasi salong-salo nila yung araw. Pag tabi-tabi kasi yan, nagkakaagawan yan syempre ng yung photosynthesis nila, yung ability nila to photosynthesis. Kasi nga, patong-patong sila. So, ito naman yung mga sanju kapag gabi. Ayan. Madry yung hangin dito kapag may time na mainit. Ayan. Pero yung sanju, medyo pa rin yan. Pero siguro kapag umaga, mas makapal yung dew nila. Kaya ba sila tinawag na sanju? Hindi ko rin alam, maaari. So ito rin naman yung ito yung Chinese dumplings. Mas mabilis na naka-recover kesa dun sa panel trap or ano bang pangalan yun, trike. Hindi ko na ma-pronounce. German name yata, Russian. So ito naman yung broadleaf na typical. Ito naman yung white or yung alba, Apensis alba. Ito naman yung panel trap. Ay yung traps niya nakakaiba pagka bumuka na. Ang maganda dito, mas mahaba yung lashes niya sa dragon's breath, tsaka mas makulay siya. Hindi pa nga pulsan ngayon lalabas lang kasi neto nung 2 days ago, kalarating na. At excited ako makita ito kapag nagkano na siya, nagpulsan na talaga, kikita natin. Tapos ito naman yung giant traps, and ito yung dragon spread. Maganda sa dragon spread, para siyang clone 8 na madilaw. Pasaktuhan yung kulay niya. Ang maganda dito sa kanya, yung pagkaka-scale ng petal niya mas matataas. Extreme talaga. Libreng pagkain yung mga langgam dito. Hindi kasi nati-trigger yung mga traps Kasi ito naman yung jaws. Pero hindi ito yung jaws smiley, jaw lang siya. Jaw. At ito yung mga individually potted na mga dati nating BFT. So karamihan dyan hindi ko media. So nung dumating dito naka-media na yan ng ganyan. Kaya kung mapapansin nyo, mas maganda rin talaga yung pulsan na walang chemicals. Kasi ito maaaring nakaranas na to ng mga chemicals diba? Sa mga malalaking mga tawag dito, yung mga gumamit ng mga chemicals. So ayan, halos wala ka nang alalahanin pagkagabi sa mga halaman mo. Yun lang, titingnan mo baka may mga natuyo tulad ng mga ganyan, pwede mo konting mist, ganyan, pwede na yan. Dito naman tayo sa loob. So lagi kong tinitignan sa mga setup ko yung mga dulo-dulo, yung maaari mo ma-neglect. Ayan, isa sa mga sign tuyo na sila, syempre medyo nalalanta or puti na yung media mo, namumuti na sa pagka-dry. So kailangan watch out ka dun sa mga ganun kasi okay, siya na tulad na ito si Rebecca Soto.
Malapit na siya mag-supper talaga. Pero may green pa naman, di ba? So bukas yan, sakto yan kapag biniligan natin bukas. Okay rin naman na hayaan natin na mag-dry sila ng gabi kasi wala namang mangyayaring masama sa kanila sa gabi. Kahit matuyo yan dahil mahal lumigmig sa gabi. Ayan, so time rin to para mag-charge ako ng sprayer ko. At maganda rin yung ma-organize mo yung mga planter mo para hindi ka malito. Kailangan alam mo kung saan lalagay yung mga mahilig sa humid na halaman. Ito mga nandito. Karamihan dyan yung mga intermediate to highlands. So, andyan yan sila. Ginigit na ako kasi para yung, alam nyo yun, yung init. Tapos yung hangin hindi ganun kahangin sa gitna. Tsaka yung humidity mas mataas. Tapos ito naman tayo. Ay, may ilaw pala ako dito. Ba't hindi ko buksan? Ayan. Tsatsaga tayo sa dilim. Ayan, ito na yung mga paparating tayo na kailangan i-activate. So kailangan kong ulit na itong isa dito, igilid siya muna to give way dito sa ito na-activate natin mga nitandas. Yan yan, plaba. Nagustuhan ko kasi plaba. So kumuha tayo marami kasi gusto kong mapalaki sila na as in malaki. Yung tipong may low ano yan, yung picture sa paligid, maraming nakalaylay sa paligid. Ang ganda rin kasi ma-acclimate yan sa sa lowlands. So isa nagdidilig rin ako ng gabi tulad nito pag nakakakita ako ng mga ganyan, yung mga dry part ng spa. Dito karamihan nagdadry, ayan o, sa taas yung mga hindi maabot ng spray. Ayan, tignan nyo. Kaganyan, kailangan ko rin diligan yan. Pero ang dilig ko yan, umaga na. Nangyayari lang yan sa taas. Sa baba hindi, kasi abot na abot ko eh. Sa taas hindi ko masyadong matiligan. Tsaka abot rin kasi ito ng hangin na yun yung low humidity na to sa taas. Dahil may butas na dyan. Tandaan nyo lagi kapag mahangin, yan, nagbabawas siya ng humidity. Tapos pag mainit, hindi naman mamatay yung sphagnum na yan, pero kailangan mong diligan para hindi matuluyan. Ang ganda dyan sa mga hanggat hindi yan na initan ng gusto, hindi nalagyan ng chemicals, buhay na buhay. Meron pala tayong rare na grapes dito. Isa sa mga delight ko dito sa taas pag-akyat, makita to grapes na to na ito muntik na mamatayan pero nabuhay ulit. Tapos ginaid ako ng kaibigan ko kung paano mas pahabain, palaguin to. Alam nyo ba ang grapes lumalaki siya pag pinuputol mo. Yun yung niya, kaibahan niya sa ibang halaman. Kailangan ng regular grab anong tawag ng pruning. Ang pruning yung pagbabawas ng vine o yung mga branches. Grafting naman, pagduduktong naman yun. Nung may rootstock ka, tapos duduktungan mo ng better quality or mas magandang variety. So yung rootstock mo, natin sa sarili rare. Kaya meron tayo ditong katawba, yun yung gagawin nating rootstock para magkaroon tayo ng seedless na grapes. Anyway, ayun lang naman yung ating mga ginagawa. Siguro bago ko bumaba dito mamaya kapag na-charge na yung sprayer ko, ididiligan ko na yung sa taas ng mga sphagnums. After nun, ayun lang ang maintenance natin dito. Pinapakain ko ba ito? Tingin nyo ba mapakainin ko sa ganyang karami ng BFT? Dati nakapagpapakain pa ako, pero ngayon hinahayaan ko na silang makahuli. And to be honest, hinahayaan ko rin yung mga bees ko na mag-harvest dito ng mga nectar sa mga carnivorous plant. At unintentionally ay nakakain sila ng mga BFT. Pero hindi sila nauubos, lalo pa nga silang lumalakas at dumadami. No, kasi gano'n naman talaga sa buhay ng bubuyon, no?
may harvest sila. Punong-puno pa naman ng nectar itong mga carnivorous plant natin. Kaya nga lang, deadly kapag ka nagkamali sila ng abak. Kung di man nila kunin yung nectar niyan, nainom sila dito ng water sa mga sphagnum moss natin. Kaya maganda rin na meron akong mga alaga dito, mga halaman na may wet sphagnum dahil nakakainom yung mga bees. So, nalinis yung natin, water natin dito. Kung ano yung pinandidilig natin, ayun din inumin namin sa baba. Ininom namin yon, RO water, which is around ngayon ay 6 ppm, di ba? Ang ganda ng quality. Pero alam nyo ba, may pumunta dito, dumalaw dito, taga Benguet. Sabi niya, yung tubig namin sa bahay, nasa 1 to 2 ppm. Sabi ko, tindi nun sir, ang baba. Oo, kasi ginagamit ko yun sa mga alaga ako sa aquarium. Sabi ko, meron palang ganun. Aquarium tapos low ppm. Ang alam ko sa aquarium, medyo mataas yung minerals. Pero may ganun palang mga aquarium. Bagay, hindi naman ako ganun kagaling sa aquarium. Pero isa sa mga libangan ko dati nung bata pa ako. Yung aking bowl, yung goldfish, di ba, lalagay mo sa aquarium, tapos madudumihan agad pag kakagit ng tubig, water change. Tapos nakabili ako ng 15 liters na una 5 liters, 10 liters, tapos nakabili ako 15 liters na aquarium. Ba, tuwa na ako nun kasi elementary pa lang yata ako. Kaya ngayon, siguro kung mayroon akong panibago i-collect mga susunod na taon na yun, yung mga aquarium fish. Pero ngayon dito tayo focus sa carnivorous plant kasi ito yung bread and butter natin dito sa honey natin. Ayan. So ayan lang yung maintenance natin. Dun sa may nagtanong uli, sir, wala naman akong sprayer, pwede ba yung pang spray? Siguro yung sa buhok o yung manual spray, yung ginaganyan. Oo naman, doon din kami nag-umpisa. Actually meron pa ditong sprayer na gano'n. Sira na nga lang Pero ayun yung gamit rin namin dati. Sakit lang sa kamay yun pagka marami ka nang dinidiligan. Pero kung ilan pa lang naman yan, carry pa yan, kayang-kaya. Ganda rin yan. Hinarvest ko na pala yung kanina na flower ni Chinese dumplings. Tinago ko na dun sa loob. Pero hindi ko pa tinanggal sa pots kasi baka mag-develop sayang. Hayaan ko siyang mahulog. Siniplak ko yung siniplak ko yung seed pads, tapos yung dulo naman ng stock tinanim ko sa live. So may nakabanderang ziplock dun sa stock. Kaya sa tingin ko mas maganda yung ganun na naturally tanggal siya dun sa stock para fully develop yung seeds. Tingnan natin kung tutubo yan. Karamihan ang sabi sa akin hindi daw tutubo pero tingnan natin. Tumubo, hindi ayos, diba? Meron naman tayong Tita seed grown. Ang dami ko kayong seed grown dati. Ayoko lang ibenta ng mura kasi hirap magpalaki ng carnivorous plant sa seeds tapos tatawaran lang ng magkano. Binibenta ko ng 2.5 dati yun, may nabili yung estudyante. Ginagamit nilang pang extract ng enzyme ng mga BFT, tapos develop nila yon na anti-cancer. So ginawa nilang thesis. So ito rin yung aking snacks pag nakakita ko dito, kaya lang paubos na. So magpuputol ulit ako ng grapevine para mag-fruit ulit, mag-flower then fruit. So anyway, sana may natutunan kayo at encourage kayo mag-alaga ng carnivorous plant ng low maintenance. Mukha lang mahal yan alagaan pero napakamura lang, lalo na kung konti pa. Kailangan nyo lang ligyanan ng rainwater pagka maulan, at kung wala kung hindi na naulan, pwede yung mga binibili sa water refilling station ng mga tubig. So 20 pesos yun, napakarami na. Siguro mahigit isang buwan na yun kung ilan pa lang yung halaman mo, diba? 20 pesos to 25, cheap na yan. So ayun lang, magandang umaga, tanghali o gabi sa inyo dyan. So God bless and bye bye.